Sa mundong ito, lahat ng tao ay nakakagamit ng mahika. Ang mahika ay parte na ng buhay ng mga tao. Ang mahika ay biyaya na pinagkaloob ng Diyos. Sa mundo ito, nakadepende sa abilidad mo sa mahika ang estado mo sa buhay. Ngunit may isang nilalang na naiiba. Ito ang ating bida, si Mash Burndead. Nabubuhay siya sa kagubatan. Kasama niya ang kanyang tatay at malayo sila sa syudad. Ang pangalan ng tatay niya ay Regro Burndead. Naikwento ni Regro na dahil sa katandaan at karanasan niya ay nakahanap na siya ng paraan para labanan ang stress. Nawasak ni Mash ang pinto at napasigaw si Regro. Kitang-kita nga na kaya na niya labanan ang stress. Bakit mo winasak ang pintuan, Mash? Ilang taon ka na nakatira dito, hindi mo pa din alam magbukas ng pintuan. Sigaw ni Regro. Paumanhin, Tay. Okay na yan, pinagsisisihan mo naman. Hoy Mash, anong ginagawa mo? Iikot mo? Iikot mo? Anong sabi mo, Tay? Tanong ni Mash kasi di niya marinig. At tuluyan nang nabiyak ang pintuan. Wala na din nagawa ang tatay ni Mash at tinanggap na lang ang nangyari. Habang nagpapahinga sila ay biglang may tinanong si Mash sa tatay niya. Tay, bakit puro pisikal ang workout ko? Sa isipan ni Regro ay sinabi niyang dahil walang mahika itong si Mash. Iniwasan ni Regro ang tanong, sinabing aalis muna siya. Bago lumabas si Regro ay sinabihan niya si Mash tulad ng dati ay huwag na huwag siyang pupunta sa syudad. Okay, Tay. May inilabas na brochure si Mash. Sinuway niya ang kanyang tatay at pumunta sa syudad. Habang nasa syudad ay napatingin si Mash sa paligid niya at napansin niya na puro mahika. Ngunit hindi niya gusto na gumagamit pa sila ng mahika sa mga bagay na pwede naman gamitin ang mga kamay. Dito ay nakarating na si Mash sa pakay niyang lugar. Napa-fist pump siya sa saya. Umorder siya dito ng 7 cream puffs. Inabot niya ang kanyang bayad ngunit tupi-tupi na ito. Paano tumuupi ito? Tanong ng panadero. Inayos ni Mash ang mga barya isa-isa. Nagulat ang panadero sa nakita niya. Hinangin ang hood ni Mash at dahil dito ay nagulat ang mga tao. Dito ay pinagtitinginan na siya. Makikita ngayon ang isang pulis na may tino-torture. Pero bigla siyang nakatanggap ng tawag. Ang pangalan niya ay Brad Coleman. Sinagot niya ang tawag at may natanggap siyang report tungkol sa isang binatang walang marka. Patuloy ang paglalakad ni Mash at pinagtitinginan pa din siya ng tao. Habang kumakain si Mash ay may nabangga siya. Hoy, ano bang ginagawa mo? Kita mo naman nagtatrabaho ako. Oo, nagtatrabaho nga siya habang hawak niya ang vodka. Napagbuntungan din si Mash ng galit at hinaing ng pulis sa kanyang trabaho. Inalok ni Mash ng cream puff ang pulis ngunit hinampas ng pulis ang cream puff. Biglang binatak ni Mash ang uniforme ng pulis. Lalabahan ko muna itong uniforme mo at ibabalik ko. Uniforme pa ba ang tawag dyan? Pinunit mo na nga. Hoy Terry, anong problema mo dyan? Huwag kang ang gumawa ng gulo at bakit halos nakahubad ka na? Napatingin itong si Brad kay Mash at napansin niya na ito ang binatang nasa report. Pero bakit relax lang ito at kumakain pa ng cream puff? Tanong ni Brad sa isipan niya. Linapitan ni Brad si Mash pero daling itinakbo ni Regro itong si Mash. Gumamit ng mahika si Brad at inilabas na niya ang kanyang birdie. Sinundan ng birdie sina Mash. Pagdating sa bahay ay pinagalitan ni Regro si Mash. Humingi ng patawad si Mash at nalungkot ito. Sige Mash, pinapatawad na kita pero bilang parusa ay dapat ulitin mo yung workout mo nung umaga. Lumabas na si Mash para mag-workout. Nagulat si Regro dahil ang inaakala niya ay makikipagtalo si Mash dahil ito'y binata na. Hindi niya akalain na palasunod pa din talaga itong si Mash. Umalis na si Mash upang mag-workout. Habang nasa bahay ay nasilip ni Regro ang bintana at nakita niya ang birdie ni Brad. Masama ito, natunton na sila. Biglang nawasak ang pader. Hoy tanda, nasaan yung binatang walang marka? Nag-workout si Mash at kitang pinaglalaroan niya lang yung dumbbell sa lakas niya. 5 minutes lang ang kailangan niya para tapusin ang kanyang workout. Dito ay nakauwi na si Mash. Nang papasok na siya ay may narinig siyang boses. Dahil sa inaalis namin lahat ng walang mahika ay patuloy na lumago ang mahika sa mundo. Walang pribilehiyong mabuhay ang mga walang mahika, sabi ni Brad. Nasaan na siya? Tanong ni Brad. Hindi ko alam ang sinasabi mo, tugon ni Regro. Patuloy na sinasaktan ni Brad si Regro para mapaamin ito kung nasaan si Mash. Hindi ko sasabihin kung nasaan siya. Nagkaroon ng flashback si Regro. Dito ay pinapagalitan at ikinahihiya siya ng nanay niya dahil mahina siya sa mahika. Hanggang sa paglaki niya ay patuloy siyang nilalait ng mga tao dahil sa kahinaan niya sa mahika. Humantong na sa punto na handa na siyang magpakamatay. Nung tatalon na siya ay nakarinig siya ng iyak ng sanggol. Nilapitan ito ni Regro at napansin niya na walang marka ang sanggol. Naisip agad niya na tinapon ang sanggol dahil wala itong marka. Biglang tumawa ang sanggol nung binuhat niya ito.
Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Regro na may nangangailangan sa kanya kaya nangako siya na ang magiging tatay ng sanggol na ito. Tumakbo ka na Mash, sigaw ni Regro. Sinipa ni Brad si Regro. Dahil dito ay naiinis si Brad at gagamitan na niya ng mahika si Regro. Nawasak ang pinto at lipad ang isang pulis. Sobrang lakas ng suntok ni Mash. Sunod si Terry at pinunit uli ni Mash ang uniforme niya. Sinampal-sampal niya ang mukha ni Terry na parang speed bag. Bakit di ka tumakbo Mash? Tanong ni Regro. Dahil ikaw lang ang pamilyang meron ako, sagot ni Mash. Natawa si Brad dahil pangahas si Mash na bumalik kahit wala naman siyang mahika. Linabas muli ni Brad ang mahika niya. Sabi ni Terry, ang mahikang gagamitin ni Brad ay yung mahikang ginamit niya para bugawin ang isang dragon noong nasa Bureau of Magic Security Force pa si Brad. Ito ay ang Nalcom pa. Fanboy na fanboy talaga ni Brad itong si Terry. Pero hinampas lang ito ni Mash gamit ang kamay niya. Nagulat si Brad sa nakita niya. Ito naman ang tikman mo. Nalcom Pass Diagores. Ngunit hinampas lang uli ito ni Mash. Nagpakawalan ng sunod-sunod na atake si Brad. Pero rinesave lang ito ni Mash na parang volleyball. Sunod ay nag-juggle siya. Sunod ay nag-dribble siya na parang si Messi. Inis na inis si Brad dahil pinagtitripan siya ni Mash. Pinulot ni Mash ang magic wand ng tatay niya. Naglabas agad ng defensive spell si Brad. Tinaas ni Mash ang kaliwang paa niya. Teka, dito ay pin-itch niya ang magic wand na parang baseball. Strike. Batter out. Napaluhod na lang si Brad sa nakita niya. Dahil dito ay nabisto na kami. Sabi ni Regro. Natawa na lang si Brad pero nakipagkasundo ito kina Mash at Regro. Palalampasin daw niya ito pero ang kapalit ay mag-enroll sa Magic School at maging isang Divine Visionary. Kapag napili ka, ibig sabihin tanggap ka ng Diyos at tatanggapin ka din ng lipunan. Magiging parte ka agad ng mga maharlika. Simple lang ang gusto ko, ito ay ang perang kaakibat nito bilang backer mo. Huwag kang makinig sa kanya Mash. Kung tatanggi ka ay siguradong hahabulin kayo ng mga pulis habang buhay. Ikaw, okay lang dahil malakas ka. Pero paano ang tatay mo? Sige payag na ako. Okay lang ako tay. Gusto ko mabuhay tayo ng tahimik muli. Naluha si Regro sa saya. Nakapasok na si Mash sa academy. Kung ang mundo ay di payag na hayaan siyang mamuhay ng payapa kasama ang tatay ko, wawasakin ko ito gamit ang aking kamao. Ito ang Eastern Academy. Ito ang pinakasikat at prestihiyosong eskwelahan sa mundo ng mahika. Napakahirap makapasok sa eskwelahan na ito. Walang pang 3% ng aplikante ang matatanggap dito. Ito si Claude Lucci. Habang inoobserbahan niya ang mga estudyante ay may napansin siyang kakaiba. Si Mash ay pansing nagbubuhat ng dumbbell. What the? Napa-English si Lucci. Bakit may nagbubuhat dito? Teka baka imahinasyon ko lang ito. Ngayon naman ay naka-invisible chair siya habang nagbabasa ng libro tungkol sa fitness. Gusto ba talaga niyang pumasa? Saka kung magbabasa ka ay sana naman tungkol sa libro ng mahika. At yung nasa likuran niya, tingin ba nila ay hindi sila napapansin? Sigaw ni Lucci. Maligayang pagdating sa Eastern Academy. Namangha ang lahat sa entrance ni Lucci. Ako si Claude Lucci ang mangangasiwa sa exam. Na starstruck ang mga estudyante dahil sikat itong si Lucci. Maliban nga lang kay Mash. Ang init siguro paglabas ng apoy na iyon, ika ni Mash. Siguradong ibabagsak ko talaga siya. Inis na inis si Lucci. May 30th minuto kayo. Simula na. Bulong ni Lucci ay may mahika ang papel at kailangan mo itong i-dispel para tumigil sa paggalaw ang mga letra. Pwede bang tumigil kayo sa paggalaw? Pakiusap ni Mash. Winasak ni Mash ang panulat niya at muling nakiusap sa mga letra na tumigil sila sa paggalaw. Dali naman sumunod ang mga letra sa takot. Inabot ni Mash ang papel niya at nagulat si Lucci. Sunod naman ay napalutang niya ang bato. Dinaya niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang hinlalaki. Tumatakbo din siya sa ibabaw ng tubig. Isa-isang naipasa ni Mash ang mga pagsubok. Paano nangyaring nandito pa yang tamad na yan? Nakakainis na talaga itong lokong ito. Sunod na pagsubok naman ay isang maze. Hindi ordinaryong maze ito dahil puro ito patibong. Simple lang, makarating lang kayo sa dulo sa loob ng itinakdang oras ay pasado na kayo. Nang magsisimula na si Mash ay may babae lumapit sa kanya. Siya si Lemon Irvine. Pag nagsama daw sila ay siguradong mas magiging mabilis sila. Kaso nahulog agad siya sa patibong, sa patibong. Napatingin na lang si Mash sa kanya. Nahulog uli si Lemon sa patibong. Huwag mo akong iwanan please. Akala ko ba mas magiging mabilis tayo? Sinubukan umalis ni Mash kaso gumamit si Lemon ng spell upang pusasan si Mash kasi fetish niya yon. Umamin si Lemon na linoko lang niya si Mash. Biglang tumayo si Mash. Winasak ni Mash ang posos. Nagulat si Lemon. Tumakbo na si Mash at iniwan si Lemon. Biglang may dumating na Sphinx sa likod ni Lemon at nagbigay ng bugtong. 4 ang paa sa umaga at 2 sa hapon at 3 sa gabi. Ano ito? Sinubukang lumaban ni Lemon pero hinampas ng Sphinx ang kanyang wand.
Sa sobrang takot ay nagblanko na ang isipan niya. Dahil hindi siya nakasagot ay aatakihin na siya ng Sphinx. Humingi siya ng tulong pero naisip din niya na dahil si ginawa niya ay siguro ito ang karma niya at wala siyang karapatang humingi ng tulong. Nang tatamaan na si Lemon ng atake ng Sphinx ay dumating si Mash para iligtas si Lemon. Bakit mo ako iniligtas? Kung ang rason mo ay pareho sa akin ay naiintindihan kita. Halos matatapos na ang oras kaya hindi na siya aabot. Bigla silang nakaramdam ng pagyanig. Imposible, 1 metro ang kapal ng mga pader at hindi gagana ang mahika dito. Nawasak na ang huling pader. Nakaabot si Mash at Lemon. Tinagos niya lahat ng pader. Nakakatuwa naman itong batang ito, sabi ni Dumbledore. Pwede ba yung ginawa niya? Tanong ng mga study auntie. Pandaraya yon. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Na-depress bigla si Mash. Tumigil kayong lahat. Kasalanan ko ito. Tumigil ka. Sigaw ni Lucci kay Lemon. Ang katotohanan niyan ay sadya ko hinaharangan si Mash para hindi siya makalabas sa maze. Inutusan ako ni Professor Lucci. Ipapasa daw niya ako pag sinunod ko siya. Ano ngayon kung ginawa ko nga yun? May magagawa ba kayo? Linabas ni Lucci ang wand niya at gumamit ng mahika. Ibabagsak ko kayong dalawa, kung may reklamo kayo di labanan niyo ako. Isang magus cum laude professor. Biglang pinutol ni Mash ang magic wand niya. Nagulat silang lahat sa ginawa ni Mash. Kahit sina Regro at Brad. Manahimik kayo. Ikaw ang tumahimik. Siya si Headmaster Wahlberg. Sisimulan na natin ang final interview. Simula ngayon ay ako na ang mamumuno sa pagsusulit. Lucci, mag-usap tayo sa opisina pagkatapos nito. Opo, masusunod. Ngayon ang unang aplikante. Nate Laporte si Mash sa isang silid. Sisimulan na ang final interview ni Mash Burndead. Bakit mo pinili ang Eastern Academy? Para mabuhay ng payapa kasama ang aking pamilya. Sagot ba ang tawag doon? Komento ng mga nakikinig. Sunod na katanungan. Totoo bang inilagtas mo ang isang babae sa maze kahit wala ka ng oras para gawin ito? Oo, totoo yun. Bakit mo ito ginawa ngayong alam mo na pwede kang bumagsak dahil dito? Tingin ko pagsisisihan ko kasi iyon kapag hindi ko ginawa. Ikaw pala yung tipong gumagalaw agad at hindi nag-iisip. Nakakatuwa ka naman. Nagagawa mo lang yan dahil hindi ka pamulat sa realidad ng mundo. Maraming mas malakas sa'yo sa mundo. Magagawa mo pa din ba yung ginawa mo kung ako na ang makakatapat mo? Ang spell na ito ay kinukuha ang kaluluwa ng taong pinakamalapit sa iyo at ilalagay sa manika. Hindi lang yon, kung sasaksakin ko ang manika ay tuluyan ng mamamaalam ang kaluluwa sa loob nito. Sinuntok ito ni Mash pero hindi tumalab. Nagdugo pa ang kamao niya. Sinalo niya ang kutsilyo gamit ang mga kamay niya. Ikinagulat ito ni Wahlberg. Sabi ni Mash na hindi mo mailalabas ang ganitong kalaking mahika ng matagal kaya balak niya ay makipagpatagalan na lang. Ang lakas ay pwedeng makasakit o makatulong. Kaya naniniwala ako na dapat pinoprotektahan ang mahina at kinokontrol ang malakas. Noblesse oblige. Tingin niya ay isa siyang taong kumakatawan nitong paniniwala niya. Welcome sa Eastern Academy. Nasa klase na si Mash at ang ituturo sa kanila ay ang pagbukas ng lock gamit ang mahika. Ang ginawa niya ay binatak lang niya ito. Nagalit ang teacher niya. Magic school ito. Naku, mukhang problemang estudyante ito, kailangan layuan ko siya. Habang nangyayari ito ay may nakasilip sa bintana nila. Ayaw kong maging roommate yung taong yun. Teka, nasaan ang pinto? Si Mash ang naging roommate niya. Nagpakilala na siya bilang si Finn Ames. Pwede mo akong tanungin sa mga bagay na hindi mo alam. Bilang continuing student, tutulungan kita. Tinanong ni Mash paano maging Divine Visionary. Kailangan mong mangolekta ng gold coins. Sa test, extracurricular, school life, lahat yun ay magiging basehan at mabibigyan ka ng gold, silver or bronze ayon sa performance mo. Isa pa nga pala, walang silbi ang coins mo kapag hindi mo mapanatiling mataas ang grades mo. Matatanggal ka sa eskwelahan. Inalok agad ni Mash si Finn ng cream puff. Tinanggap naman ito ni Finn. Sunod na araw ay pag-aaralan naman nilang gumamit ng broom. Lahat ng mga kaklase ni Mash ay nahihirapan lumipad. Pero mas lalo na si Mash dahil wala siyang mahika. Lipad. Lipad. Pero walang nangyayari. Hindi mo man lang mapangat kahit kaunti yung broom mo? Tanong ng isa na lumapit kay Mash. Ang ginawa ni Mash ay pumadyak si Mash at umangat yung broom niya. Ha! Manderaya ka, alam mo ang ginawa mo. Sunod naman ay pabilisan sa paglipad. Nakipagpustahan siya kay Mash na gagawin ng natalo ang ipagawa ng nanalo. Pumayag naman si Mash. At simula na ang karera at nakarating agad si Mash sa dulo. Anyari. Wow! World record ito. Nakita ni Finn ang ginawa ni Mash. Ibinato niya ang broom niya. Tumalon at sinakyan niya ito habang nasa ere. Hindi pa rin matanggap ng lalaki na talo siya. Hindi ko na itutuloy ang pastahan dahil naawa ako sa'yo. Anong sabi mo?
Bigla tinali ang bibig niya. Ang pangalan niya ay Lloyd Cavell. Kilala siyang nambubuli at mukhang si Mash naman ang trip niya ngayon. Teka Cabbage. Akala ni Mash na Cabbage ang Cavell. Punta ka uli dito pagkatapos ng klase. Mag-aantay ako. Sa likuran ng school ay binugbog ni Lloyd yung lalaki. Binugbog niya ito hanggang sa mawala ng malay. Sino ba yun, ba't siya kinakatakutan? Anak kasi siya ng isang mataas na pwesto sa Bureau of Magic. Simple lang, kapag kinalaban mo siya matatanggal ka sa eskwelahan. Malapit din ang pamilya niya sa vice principal. Sa iba't di lang natatapos ang pahirap pag natanggal ka sa eskwela. Kahit sa labas patuloy ang pagpapahirap, kaya lahat sumusunod sa kanya. Pagkatapos ng klase ay nag-bake ng cream puff si Mash. Tila'y may nakakalimutan siya. Pinag-aantay niya sa wala si Cavell. Sunod na araw, nakita ni Mash na winasak ang libro niya. Hoy, hindi ka nagpakita kahapon ah. Sige, kalimutan na lang natin yun. Narinig ko pala na gusto mong maging divine visionary. Malapit ako sa vice principal at may mga koneksyon ako. Gawin mo ang lahat ng sasabihin ko at tutulungan kita. Payag ka. Tinanggap agad ito ni Mash. Simula ay buhatin mo ta. Linisin mo ang sapatos ko. Patuloy na inuto ni Cavell itong si Mash habang nakikita ni Finn lahat ng nangyayari. Sunod na klase ay sira-sira uli ang libro ni Mash. Nakiusap si Mash kay Finn na makishare ng textbook niya. Tumanggi si Finn pero sa pilitan na tumabi si Mash. Nagpasalamat si Mash kay Finn bilang isang tunay na kaibigan. Di maipaliwanag ang hitsura ni Finn. Malaking tulong ka talaga Mash, sabi ni Cavell habang tinatapon niya ang tubig na kinuha ni Mash para sa kanya. Sorry, natapon, pwedeng pakilinis Mash? Lininis pa din ito ni Mash. Pagtayo niya ay nalaglag ang libro ni Finn. Naisip niyang ibalik ito sa kanya. Sunod naman ay sunugin mo ang damit niya Finn. Ayoko na, di ko na kayang gawin ito. Si Finn pala ang sumisira sa libro ni Mash. Nainis si Cavell at ginamitan niya ng mahika si Finn. Hinahanap ni Mash si Finn. Nasaksihan ni Mash na si Finn ay pinapahirapan ni Cavell. Linapitan agad ni Mash si Finn upang tulungan. Umamin siya kay Mash na siya ang sumira ng mga libro niya. Natakot siya na sumuway kay Cavell. Humingi siya ng paumanhin kay Mash. Kakain pala ako ngayon kasama ang Vice Principal Mash. Gusto mong sumama? Iwanan mo na yang walang kwentang yan. Lumapit si Mash, hinawakan ang buhok niya at dinikdik ang mukha niya sa sahig. Ikaw ang dapat humingi ng tawad, ika ni Mash. 2 beses niya itong ginawa, parang dinidribble lang. Nako Mash, ma-expel ka niyan. Biglang dumating ang Vice Principal. Ang pangalan niya ay Farman Kregos. Nakita ko ang lahat ng nangyari. Finn Ames at Mash Burndead. Magkakaroon tayo ng school conference sa pangyayaring ito. Biglang sinipa ni Mash ang Vice Principal sa muka. Ha, pati ang Vice Principal. Gulat na gulat sila sa ginawa ni Mash. Pagkatapos ng isa, ano naman ang isa pa? Ika ni Mash. Parang serial killer yung pag-iisip mo, Mash, tugon ni Finn. Umatake ang Vice Principal pero tinampalan lang ni Mash ng putik ang mukha niya. Matapos niyan ay nagukay na si Mash na tila ay may ililibing na bangkay. Binuhat niya si Farman at binaon sa lupa. Binato din niya ito ng lupa hanggang sa ulo na lang ni Farman ang nakalitaw. Tulad ng pwede mo ako i-expel kahit anong oras. Pwede din kitang ibaon kahit anong oras. Pagbabanta ni Mash. Tuloy ang pagbaon ni Mash. Teka, itigil mo na yan. Sigaw ni Farman. Alam mo na siguro kung bakit kita pinatawag dito. Sinuntok mo si Cavell at binaon mo ang Vice Principal. Dahil sa ginawa mo, may kasulatan na mula sa Bureau of Magic na ipatanggal ka. Ang Bureau ang pinakamakapangyarihan sa bansa natin. Puno ito ng mga divine visionaries na nanggagaling sa eskwelahan natin. Ngunit, hindi ako papayag na ang gumagawa ng tama ay dehado. Ang mundo ay puno ng mga may kapangyarihan at makasarili. Bibihira ang mga katulad mo na handang isakripisyo ang sarili para sa ibang tao. Umaasa ako na darating ang panahon at ikaw ay magiging divine visionary. Magkaroon ka ng mataas na grade sa klase mo at iba pang aktibidad at kumuha ka ng maraming coins hanggat maaari. Ako na ang bahala sa Vice Principal at Bureau of Magic. Walang naging parusa si Mash at dahil tinalo niya si Cavell at ang Vice Principal ay nakuha na niya ang respeto ng mga estudyante sa eskwela. Hoy ikaw, gusto mo bang kumitawan sa Adler Dorm sa duelo? Ang pangalan niya ay Tom Knowles. Ano yung duelo, tanong ni Mash? Itong ay palakasan kung saan nagtatagisan tayo gamit ang ating broom. Sa totoo lang ayaw ni Mash pero mapilit talaga itong si Tom kaya wala na siyang nagawa. Narinig ko ikaw ang pinakamabilis sa paglipad gamit ang broom kaya sisiw lang ito sayo. Simula na ang duelo. Magkalaban ng Adler Dorm at Lang Dorm. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay nasa ibaba lang si Mash. Hindi nila alam na hindi niya kayang lumipad. Pinagbabato na siya ng tao. Nakascore na ang Lang Dorm at nasa baba pa rin si Mash. Ano bang ginagawa mo dyan? Hoy Mash, anong nangyari sa nagliliyab mong apoy ng buhay? Napaka-energetic niya. Para katulad siya ng isang karakter sa ibang palabas.
Yung itcher na berde ang suot. Makapal din ang kilay niya. Sinubukan ni Tom na palakasin ang loob ni Mash. Sa totoo lang hindi naman talaga yun ang kulang ni Mash. Ipinaliwanag na rin niya ang rules ng duelo. Labanan ito ng kontrol sa bola at dapat masut mo ito sa ring. Bawal gumamit ng mahika at pwede lang ay ang paggamit ng broom o walles. Nung pabalik na si Tom ay bigla siyang binangga ng kalaban. Sobrang lakas ng bangga sa kanya at tumilamsik siya. Oops, sorry, hindi sinasadya. Agad na nakapuntos ang Langdorm pagkatapos nun. Tambak na sila ng 40 at injured pa si Tom. Dehado sila ngayon dahil si Tom pa naman ang MVP sa nakaraang taon. Diyan na kayong mga talunan. Ang laki na ng lamang nila Mash at kaunting oras na lang ang natitira. Gusto ko lang malaman mo na hindi importante ang pagkapanalo. Mas importante ay kung ibinigay mo ang lahat. Nakapuntos na naman ang Langdorm at 50 na ang tambak nila. Tumayo si Mash at kinuha ang wallet niya. Sabay tumalon siya. Nakakalipad pala si Mash ngunit paano? Pinapadyak niya ang kanyang mga paa kaya nananatili siya sa ere. Napakatindi. Pasa mo sa akin sabi ni Mash. Sinugod siya ng lalaking nanakit kay Tom pero binato lang ni Mash ang bola. Lumipad sila sa lakas ng puwersa ng bola. Score: 49 points na lang. Aabot pa ba sila? May side spin pala yung bola at bumalik ito kay Mash na parang boomerang. Binato niya uli ito ng may pektos. Inulit-ulit lang ito ni Mash. Sunod-sunod na ang score nila. Paulit-ulit pa at 999 points na sila. Teka, anong nangyari? 999 points to Gryffindor, ay, Adler at sila ang nanalo sa duelo match na ito. Dahil dyan ay nakakuha ng silver coin si Mash. Sabay yakap ni Tom kay Mash. Lumabas sa dyaryo si Mash at napansin siya ng isang estudyante. Siya ang isusunod ko, sabi ng lalaking ito. Susunod na araw ay lumapit sa kanila ang lalaki. Ang pangalan niya ay Lance Crown. May 2 marka siya at rank 1 siya sa entrance exam. Binuksan niya ang bote at nahigop ang mga kaibigan niya at nakulong sa bote. Kung gusto mo silang mabawi ay puntahan mo ako sa kagubatan. Mukhang mahilig siya sa kagubatan. At nawala na siya, habang nasa gubat sila at tinanong ni Mash kung anong kailangan niya. Karamihan ng tao sa mundo ay isang linya lang. Bibihira ang may maraming linya. Ang mga taong may dobling linya ay sinasabing pinili ng mahika mismo. Ipupusta natin ang mga silver coins natin. Hindi ka din makakatanggi dahil hawak ko ito. Nung entrance exam natin ay mas pinili mong iligtas ang iba kaysa sa sarili mo. Hindi ako matatalo sa isang katulad mo. At simula na ang laban nila. Gumamit ng malakas na mahika itong si Lance. Kitang lumubog ang pwesto nila Mash. Sumugod na si Mash. Pero ginamitan ng mahika ni Lance si Mash. Ang mahika ni Lance na graviol ay pagmamanipula ng gravity. Sinusubukan ni Mash na tumayo. Sinuntok ni Mash ang lupa at binatak ang ugat sa lupa. Napalipad ngayon si Lance dahil sa ginawa ni Mash at natanggal yung mahika niya. Sumugod muli si Mash pero dinipensahan ni Lance ang sarili niya gamit ang graviol. Pero ngayon ay nakayanin na ni Mash ang gravity at nakasuntok pa. Nakasuntok muli siya pero sablay ulit. Naputol ang kwintas ni Lance. Tiningnan niya ito at nakakita siya ng bata. Lolicon ka ba? Hindi ako lolicon. Isa akong siskon. Sinauli ni Mash ang kwintas. Ilalaglag ko itong bote at papabilisin ko pa ang bagsak nito gamit ang aking mahika. Alam kong ililigtas mo sila at doon kita aatakihin. Gagawin ko ang lahat para sa kapatid ko. May sakit siya at dahil dito ay mawawala ang mahika niya. 5 taon na lang ang natitira niya. Kapag nawala ang mahika niya ay kailangan natin siya isuko sa gobyerno. Di ako papayag. Magiging divine visionary ako at ililigtas kita. Linaglag niya ang bote at ginamitan ng mahika. Anong gagawin mo ngayon? Hamstring magic. Anong magic iyon? Tumakbo na si Mash pababa sa bangin at nakabalik na agad siya dala ang bote. Gumagamit ba siya ng physical enhancement magic? Itigil na natin ito, hindi ka naman talaga masama. Peke ang bote. Bakit? Kung magpapatuloy ka ay makakakuha ka ng silver coin. Hirap din kasi ako makagawa ng matinong desisyon. Naalala niya ang sarili niya sa sagot ni Mash dahil dati ganun din itong si Lance at ito'y gustong gusto sa kanya ng kapatid niya. Ginagawa ang mga bagay para sa ibang tao. Sige tigil na tayo pero pumusta pa rin ako kaya sayo na ito. Ligtas na silang 3. May 3 dorm sa Easton Academy. Ilalagay ka ayon sa characteristics mo. Si Adler ay katapangan at pananalig. Ang Orca naman ay karunungan, pagpayag at kahandaan. Ang huli ay ang Slytherin. Ay, Langdorm, abilidad at ambisyon. Sunod na araw ay naalala ni Finn na may assignment sila. Walang alam si Mash. Ito ay ang paggawa ng potion. Di nyo pa nagawa yung inyo? Tapos na ako di katulad nyo mga tamad. Biglang kinuha ni Mash ang locket niya at pinakita ang letrato ng nakabababatang kapatid niya. Dahil dito ay lumipad siya paatras at sinabing may precious. Parang may napanood na akong palabas nito eh. Ngayon naman ay locket, hindi singsing.
Matindi talagang ang pagiging siskon ni Lance. Kumuha ng Mandragora itong si Lance at tumulong kina Mash at Finn, umiiyak ito ng malakas. Kapag napatahimik mo ang Mandragora ay magagamit mo na ito sa paggawa ng potion. Nagcast ng spell si Lance, ito ay Kayentes at tumahimik na ang Mandragora. Sinubukan ito ni Finn pero hindi gumagana sa kanya. Sumubok si Mash at sa kanya naman ay lalong lumala. Sa payo ni Lance kay Finn ay nagawa niya din ito. Yung kay Mash naman ay naging halimaw na at inatake pa siya. Tumalon si Mash para umilag at ang ginawa niya ay sinampal niya ito parang si Terry yung lasing na pulis. Ayon, nakatulog na. Sunod naman ay ang paggawa ng potion, pinakita ito ni Lance. Hiniwan niya ito, sinod ay linuto sa kawali, konting wisik at handa na. Sumubok naman ngayon si Mash gamit ang Mandragora niyang may sampal pa. Hiniwan niya ito, sinod ay linuto sa kawali, konting wisik at handa na. Teka, cream puff yan eh. Sinubukan muli nila itong gawin pero ngayon ay kasabay na niya si Lance. Pero cream puff pa din ang kinalabasan. Paano nangyari yon? Pinanood ko siya muli simula hanggang matapos. Tanong ni Lance. Sa kabilang banda ay makikita natin ang isang grupo na nagpupulong. Sila ay tagalang dorm. Naniniwala sila na ang may karapatan lang maging divine visionary ay mula sa mayayamang pamilya lang. Itong leader nila ay inutusan ang mga tauhan niya na kunin ang mga silver coins ng mga taga-Adler. Pagbalik sa Adler dorm ay lahat ng ginawa nila ay naging cream puff na. Makikita sila ngayon na nasa kagubatan. Dito nila nakilala itong si Dot Barrett. Kinausap sila nitong si Barrett. Itong si Barrett ay bilib na bilib sa sarili niya at tingin niya ay siya ang bida. Lahat ng nasa paligid niya ay maituturing na side characters lang. Nakita niya na itong si Lemon ay linapitan at kinausap si Mash. Nainggit siya kaya dinuraan niya si Mash. Naiinis siya kasi wala daw nai-inlove sa kanya. Dumating na ang teacher nila. Magkasama ang Lang at Adler sa aktibidad na ito. Ang reward nila ay bronze at silver coin. Ang gagawin nila ay tapusin ang mga alakdan. Karamihan ng alakdan ay bronze lang ang halaga. Pero may mga alakdan na katumbas ay silver. Madaling mapapansin ito dahil bukod na mas malakas ito, ang bato sa noo nila ay hugis parisukat o square. Nagsimula na sila at sabi ni Barrett na hindi siya magpapatalo. May isang lalaking biglang lumapit kay Mash. Bigla niyang binigyan si Mash. Nagulat si Mash pero pinagsabihan agad ng teacher nila itong lalaki at sinabihang babawasan ang grado niya. Teka professor, nagkakatuwaan lang kami. Diba? At umalis na ang lalaki. Ipinaliwanag ni Lance na dapat pabayaan niya na lang siya. Isang taon ang tanda nito at kilala niya sa masama niyang ugali tulad ng ginawa niya kanina. Pati teacher ay sinasaktan niya. Ginagawa niya mga ganito bagay kahit mag-repeat pa siya ng isang grade. Hindi siya natatanggal sa eskwela dahil may talento siya. Ganyan karamihan ang maririnig mo sa Lang dorm. Biglang nagkahiwalay si Mash at Lance dahil naligaw si Mash. Pero biglang nagkasalubong si Barrett at Mash. Bago sila magkasubukan ay may narinig silang sigaw. Sumigaw siya ng tulong. Ginamit ni Barrett ang mahika niya at lumikha ng pagsabog. Sunog ang lalaki, umaatake sa babae. Maraming salamat. Sabi ng babae. Agad siyang nagpasikat sa harapan niya. Hinawakan ng babae ang kamay niya at ninerbyo si Barrett. Nagpakyut agad itong babae sa kanya. Sa kabilang banda ay makikita itong lalaking masama ang ugali na nakakuha na ng bato na parisukat. Pagbalik kina Mash ay tinabihan ng babae si Barrett. Salamat uli. Wala yon. Nagdikit ang tuhod nila. Tuwang-tuwa naman itong si Barrett. Baliw na si Barrett. Lumabas na ang tunay na kulay ng babae. Gumagamit siya ng mahika para main love ang isang tao na medyo naaakit sa kanya sa simula pa lang. Nako, manipulative. Sinubukan naman niya itong kay Mash pero hindi gumana. Dahil dito ay na-challenge siya kasi walang lalaki na hindi gumagana ang panlalan ay mahika niya. Wala nga akong ginawa, di peren gumana ang mahika. Tinanong ni Barrett kung may problema siya. Sabi niya may nagbabanta sa kanyang second year, ang pangalan ay Silva. Ito yung lalaking nanakit kay Mash kanina. Sabay lumuha ang babae. Sabi ni Barrett na bubugbugin niya ang lalaking yon. Bigla silang inatake ni Silva. Explum. Umatake agad si Barrett. Punong-puno ng apoy na paputok ang paligid. Machine gun explum. Sunod-sunod na explum ang ginamit ni Barrett. Hindi pa siya tapos, naglabas pa siya ng mas malaking explum. Mukhang tinapos na ito ni Barrett. Pero nagulat si Barrett. Hindi tumalab kay Silva ang atake niya. Inatake niya agad si Barrett at napuruhan siya. Hoy hoy, akala ko ba bubugbugin mo ako? Ramdam na ni Barrett ngayon na dehado siya. Sabi ni Silva na bibigyan niya ng pagkakataon si Barrett. Kapag nakayanin mo ang 5 na atake ko ay lulubayan ko na yung babae. At ipupusta ko din ang isang silver coin ko. Payag ka? Sige, payag ako. Tatanggapin ko rin yung para kay Kabute. Yun ang tawag niya kay Mash.
Gusto ni Silva na pati si Mash ay sumalo ng 5 atake pero anako ni Barrett ito dahil tingin niya walang silbi si Mash. Nagsimula na si Silva. Unang atake. Pangalawa. Pangatlo. Pang-4, pang-5, pang-6, pang-7, pang-8, pang-9, matindi si Barrett dahil nakatayo pa rin siya. Ginagawa niya ang lahat ng ito para doon sa babae. At ang pang-10, nakatayo muli si Barrett. Mahilig pala siyang tumayo. Nagulat si Silva. Pero sa bandang huli ay bumagsak din si Barrett. Inatake pa siya ni Silva. Sabi ni Barrett ay tumakbo si Mash at isama yung babae. Dito na umamin ang babae. Isa kang tanga. Ginamitan lang kita ng mahika ko. Sabi ng babae. Grabe ang corny mo. At ang dali mong utuin. Natahimik si Barrett sa sobrang kahihiyan. Tumawa ng sobra si Silva pero biglang tinapalan ang bibig niya ng cream puff. Ako naman ang tatanggap ng 10 atake mo. Tera, sinubukang saktan uli Silva si Barrett pero umatake agad si Mash. Mabilis na nakakontra-atake itong si Silva. Hinanda ni Silva ang mahika niya. Inatake niya si Mash. Patuloy siyang pinag-aatake ni Silva. Ngayon ay sinalo ito ni Mash. Sinuntok niya ang mahika ni Silva at sinuntok din niya ng malakas ito. Linapitan ni Mash si Silva. Umatake muli si Silva, pero sinuntok lang niya ito sa katawan. Di ko nakakayanin ang isa pang atake mula kay Kabute. Umupo si Mash at sinabing may 8 pang sasaluhin na atake itong si Silva. Ano, handa ka na? Biglang may lumabas na napakalaking alakdan sa likod ni Mash. Iba rin ang batong nasa noo nito. Ang alakdan na may hugis bituin ay may halagang 2 silver coin. Nung aatake ng ang alakdan ay tinapos lang ito ni Mash ng isang hit. Sabay lumingon siya sa babae. Naku po, masama ito. Bigla siyang umiyak at sinabing pinilit lang daw kasi siya ni Silva. Biglang niyakap ni Mash ang babae. Madali talaga utuin ang mga kalalakihan. Bigla niyang sinuplex yung babae sa ngalan ng equality. Wow! Pagkatapos nito ay dumating na sina Lance, Lemon at Finn. Kabute, pasensya ka na nadamay ka pa doon. At salamat, ikaw ba talaga yan? Tanong ni Mash. Hoy hoy hoy, papatayin kita. Sabi ni Lance ay tina-target daw itong si Mash kaya siya linabanan ni Silva. Nalaman nila Lance na tina-target ng Langdorm ang mga silver coins ng mga taga-Adler. Siguradong makakaharap natin ang pinakamalakas ng Langdorm. Ang Magia Lupus. Kuminang ang bulsa ni Mash. Paglabas niya ay may gold coin na siya. Isa nung duelo at 2 sa alakdan. Dahil mayroon ka ng gold coin ay siguradong tatargetin ka uli nila. Lumayo ka sa Langdorm hanggat maaari, babala ni Lance. Kaso habang naglalakad si Mash ay naligaw siya. Nakita niya ang isang pintuan. Akala niya ay dito ang susunod niyang klase. Humihingi ako ng tawad Lord Abel. Pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wala kang silbi. Biglang naging manika itong si Silva. Ako lang ang pwedeng maging Divine Visionary. Hindi yung hampas lupang mga Adler. Biglang pumasok itong si Mash. At sira na naman ang pintuan. Ay sorry nasira ko yung pintuan. Nako po, kakasabi lang ni Lance na layuan ni Mash ang Langdorm. Ikaw pala yung first year na may gold coin. Bakit mo gustong maging Divine Visionary? Gusto ko lang mamuhay ng tahimik kasama ang pamilya ko. Nagkakamali ka kung yan ang pag-iisip mo. Ang mga Divine Visionaries ay ang artisan ng ating mundo. At wala kang kakayahan para maging tagapaglikha. Ang gagawin ko ay ibabalik sa dati ang mundo. Hindi lang sa mga hayop kundi pati sa sangkatauhan ay natural sa atin ang lamunin, pagsamantalahan at alisin ang mga mahihina. Ang pagprotekta sa mahina, pagkakapantay-pantay at pagpapakita ng kahabagan. Isa itong malaking kalokohan. Ang ibig sabihin niyan ay gusto mo din mamuhay ng tahimik? Hahayaan lang kitang umalis dito kung ibibigay mo sa akin ang gold coin mo. Ayaw. Dahil sa sagot ni Mash ay nagdesisyon na si Abel na atakihin si Mash gamit ang manika niya. Sisipain ng manika si Mash pero nagawa naman niya itong ilagan. Inipit ni Mash ang ulo at idinikdik niya ito sa sahig. Dahil sa ginawa niya ay naputol ang mga tali sa manika. Dahil dito ay bumalik sa dating anyo ang manika at ito pala ay si Silva. Umatake muli si Abel gamit ang mas malakas ng manika niya. Napansin din ni Mash na mas malakas ito dahil hindi siya makawala. Kinuha nitong ang gold coin niya at ibinigay agad kay Abel. Pagkatapos ay ibinalibag si Mash sa pader. Tumayo si Mash pero may natapakan siya. Ito ay si Silva. Sabi ni Mash ay dadalhin niya ito sa paggamutan. Isusuko mo na ang iyong gold coin? Hindi, at hindi rin importante kung gaano kakalakas. Dahil hindi ako matatalo sa'yo. Talaga. At umalis na itong si Mash. Matindi ba talaga kumpiyansa niya sa sarili niya o sadyang hindi lang siya nag-iisip? Tanong ni Abel sa isipan niya. Pero parang may kakaiba, nawawala yung butones ng manika ko.
Pagbukas niya ng kamay niya ay yun pala ang hawak niya at hindi yung gold coin ni Mash. Sabi ng isang miyembro ng Magia Lupus ay nakita niya ang ginawa ni Mash. Pagpitik sa barya ay kinagat ni Mash ang butones ng manika at idinure niya ito sa gold coin habang nasa ere at saka hinigop niya ang barya. Nakakatuwa siya, sabi ni Abel. Munti ka na yun, sabi ni Mash. Dito rin ay natanong ni Mash kung bakit may taong nasa sahig doon. Hindi niya alam na si Silva yung manika na tinalo niya at bumalik lang sa normal ang anyo niya. Nasa klinik na itong si Silva at bigla siyang nagising. Pagbangon niya ay nagulat siya na tao na muli siya. Si Mash naman ay nag-e-exercise. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Tinanong din niya si Mash kung bakit niya iniligtas siya magkalaban sila. Simple lang, kung ang isa sa atin ay nasa gulo, lahat tayo ay nasa gulo. At umalis na si Mash. Sunod naman ay makikita si Lance at Dot na nasa loob ng kwarto ni Mash at Finn. Naiinis si Dot kay Lance kasi pretty boy ito. Sabi naman ni Lance na naiinis din siya sa mga taong walang modo. Nagkakagirian na silang dalawa kaya sabi ni Finn na kung mag-aaway sila ay doon na lang sila sa labas kasi baka masira pa nila ang mga gamit sa kwarto. Saktong pumasok si Mash at sumang-ayon siya kay Finn. Ito ay habang hawak niya ang pintuan ng kwarto na nasira niya. Sabi ni Finn at Dot na napakatindi ng kontradiksyon na iyon ni Mash. Si Lemon ay biglang dumating. Pagtingin niya ay may 4 na lalaki at nag-iisa lang siya. Huwag po, sabi niya na sumama silang 4 sa kanya. Ipinakita ni Lemon ang magic scale display. Makikita mo dito kung gaano karaming gold coin ang hawak ng dorm. Kitang-kita na sobrang dami ng hawak ng Langdorm. Inaagaw ng Langdorm ang gold coin sa Orca at Adler simula pa lang ng taon at yung mga seniors nila ay wala dito at hindi makakatulong dahil sila ay nasa internship. Ang Orca ay nakatutok lang talaga sa pananaliksik kaya ang Adler lang talaga ang makakapigil sa kanila. Kita naman na handang-handa naman sila Mash, Lance at Dot na pigilan ang Langdorm. Pero si Mash ay nasa kulungan ng Quago. Ito ay dahil kay Headmaster Wahlberg. Kailangan kahit papaano ay may kaparusahan siya dahil sa ginawa niya kay Cavell at sa Vice Principal. Kaya inutusan siya na maglinis ng bahay ng mga Quago. Sinamahan siya ni Lance dahil tingin niya ay pupuntahan ng Langdorm dahil sa gold coin niya at huhulihin ko sila. Nag-aalala ka sa akin? Hindi, papatayin kita. Makikita ngayon na may 2 taga Langdorm na papunta ngayon kay Mash. Pagbalik sa bahay ng Quago ay tinutuka-tuka siya ng mga Quago dahil ayaw sa kanya nga mga ito. Biglang may tubig sa baba ni Mash at lumubog siya. Si Lance naman ay inatake ng shuriken. Nakarating na ang 2. Ito si Olor Andrew ang 6th Fang ng Magia Lupus at siya naman ang 7th Fang na si Answer Shinri. Itaya natin ang gold coins natin, sabi ni Olor kay Mash. Gumamit si Olor ng mahika at siya'y naging pating. Si Answer ay ginamit ang kanyang shuriken. Sa loob ni Lance ay sinabi niyang madali lang ito dahil ang mahika lang niya ay ang pagkontrol ng mga disc na bagay. Nung gagamitin na niya ang kanyang graviol ay napatigil siya dahil nakita niya ang mga Quago. Napailag na lang muli si Lance. Naalala din niya ang kapatid niya dahil sinabi nito na ayaw niya na binubuli niya ang mga Quago. Anong problema? Yan lang ba ang kaya mo? Umatake muli si Answer pero ngayon ay 2 nang ang shuriken niya. Ngayon naman ay hindi siya makikailag dahil may Quago sa likuran niya kaya sinalo na lang niya ito at nasugatan siya. Galing ka sa pamilya ng Crown, di ba? Kilala pa naman ang pamilya niyo sa mahika ng gravity. Hindi ko akalain na napakahina mo pala. Ginamit na ni Lance ang kanyang graviol pero yung pala lang ang bumagsak. Yun na yun, ngayon naman ay 3 shuriken na. Teka, parang may kakaiba, masamang kutob ni Answer. Napansin niya na ang mga Quago ay naipon sa iisang lugar at kumakain ng feeds nila. At ito na, graviol, nawasak ang mga shuriken ni Answer. Dito niya napagtanto na yung pala kanina ay para buksan ang feeds para maipan ang mga Quago sa isang lugar. Hindi pala siya umaatake dahil sa mga Quago? Tanong ni Answer sa isipan niya. Large shuriken, ito ang pinakamalakas kong mahika. Graviol, isang graviol lang ay dapa si Answer at ang shuriken niya. Di na makatayo si Answer sa lakas ng gravity. Hindi mo ako mapapantayan dahil matindi ang determinasyon ko na iligtas ang aking kapatid. At yan ang pagkakaiba natin, sabi ni Lance. Pagkatapos ng laban na iyon ay dito naman tayo sa laban ni Mash at Olor. Biglang may dumaan na napakabilis sa tabi ni Olor. Nagulat siya at hindi niya alam kung ano yon. Imposibleng siya yon, hindi naman kayang lumangoy ng tao ng lagpas sa 10 kilometers per hour, sabi ni Olor. May dumaan muli pero ngayon nakita na niya na si Mash ito. At linagpasan siya muli ni Mash. Sobrang bilis ni Mash at lumalangoy siya sa iba't ibang direksyon. Yung pating ngayon ay biktima na. Baliktad na, kaya napilitan siya na magbagong anyo muli. Dito ay mas malaki na siya. Wala nang makakapigil sa akin. Sinugod agad siya ni Mash. Pinaulanan siya ni Mash ng maraming suntok. Ora. Matindi ang pinsala ni Olor.
Pinagsusuntok siya ni Mash hanggang sa siya ay makaahon na. Sabi ni Lance at Mash na kung ganito lang kalakas ang Magia Lupus ay hindi sila mahihirapan. Biglang may dumating na taga Magia Lupus muli na nakamaskara. Paglingon nila ay linagpasan agad sila nitong lalaking nakamaskara. Masyado ata kayong yumayabang, sabi niya. Gumamit si Lance ng Graviol pero walang nangyari. Nag-set position itong si Mash na parang sa track and field at biglang bumulusok si Mash. Nung nakadikit na si Mash ay nagpakawala siya ng suntok. Pero nakailag yung nakamaskara at mas mabilis pa siya kay Mash. Chill lang kayo. Nandito lang ako para kunin ang dalawang miyembro namin. Ginamit niya yung bote na katulad ng ginamit ni Lance at hinigop nito si Olor at Answer. Huwag kayong mag-alala, magkikita tayong muli. At umalis na siya. Biglang nagkalomet ang maskara niya. Humanga siya sa bilis ni Mash kahit wala itong mahika. Mukhang magkapareho pala kami, sabi niya. Sunod ay makikita muli si Boy Maskara na may ibang kalaban. Ito si Rhodes Imes ng Orca Dorm. Siya yung nag-iisa sa Orca na may gold coin. Nagpakawala siya ng malakas na atake kay Boy Maskara pero saglit lang ang itinagal nitong si Rhodes. Nakuha na niya ang gold coin at umalis na siya. Makikita ang isang manika na naglalakad sa gabi. Si Lance ay kausap si Mash at nagpaplano silang kuhanan din ng gold coins itong lang dorm. Inabot din niya ang robe ng Adler kay Mash. Dumating si Lemon bigla dahil may masama siyang balita. Pinuntahan nila si Tom at mukhang nanghihina siya. Nung gabi na bigla siyang bumagsak ay pakiramdam daw niya ay parang nakakulong siya sa isang kahon. May malay siya pero hindi siya makapagsalita. Ilang oras siyang ganon. Pakiramdam din niya ay pansamantalang hindi siya makagamit ng mahika at parang may humigop ng lakas niya. Medyo kakaiba din ito dahil hindi lang si Tom kundi yung iba pang mga taga-Adler ay nabiktima din. Pareho din sila kay Tom. Ang tindi ng timing nito dahil nangyari ito kung kailan wala ang headmaster at pinatawag sa Bureau of Magic. Nag-abot si Lemon ng cream puff kay Mash. Sabi niya ay lucky charm ito ni Mash. Nag-aalala kasi siya. Sabi niya mag-ingat daw si Mash. Nung gabing iyon ay magkakasama silang apat. Nakita nila si Lemon pero may kakaiba sa kanya. Isa na pala siyang manika at lumingon ito sa likuran dahil naninigurado ito na walang sumusunod sa kanya. Nakapagtago naman agad sila. Muntikan na silang mahuli. Hinabol nila si Lemon pero pagliko nila ay dead end. Sabi ni Lance na huwag kayong mag-alala. Gawa lang ito ng mahika. Gumamit siya ng disclose para mawala ang mahika. Biglang may hugis na lumitaw sa sahig. Ito ay hugis ng isang pinto. Inatake ito ni Dot ng X-Plum pero walang nangyari. Walang kagales-galos ang pinto. Kinuha ni Mash ang isang baluti. Ginamit niya ang espada at tinukod sa pintuan. Inapakan niya ang espada at lumipad ang pintuan. Tinagos nito ang maraming palapag ng dorm at lumipad palabas. Sa sobrang lakas ni Mash ay kitang-kita ang butas na nagawa niya. Sila'y pumasok na sa lagusan sa sahig. Pagbaba nila ay di nila akalain na may tinatagong ganitong lugar sa ilalim ng kanilang dorm. May natagpuan silang arena, may lumitaw na tagalang dorm. Sinabi niya na ang trabaho niya ay lipulin ang mga nanghihimasok. Sabi ni Dot na siya na ang lalaban dito dahil galit siya sa mga pretty boy. Linabas nito ang kanyang mahika. Ito ang Rose Sweep. Sa kabilang banda ay makikita si Headmaster at nasa Bureau of Magic siya. Ibinalita kay Headmaster na ang 6 na pinakamabigat na kriminal sa Hecatres ay nakatakas at lahat ng gwardiya ay pinatay nila. Tinulungan sila ng Innocent Zero. Pagbalik sa laban ni Dot ay umatake siya pero walang epekto. Sinabi din niya na mas matindi pa daw siya kumpara kay Silva. Pero hindi natakot si Dot at mas ginanahan pa siya. X-Plum Bomb naman ang ginamit niya ngayon. Napapaligiran naman itong si Pretty Boy ng mga marka. Mag-ingat ka sa paggalaw, isa itong conditional spell. Mas malakas ang ito ng 5 beses. Tingin mo mahuhulog ako sa patibong mo at matatapakan ko ang mga ito. Umatake si Pretty Boy. Gumanti itong si Dot pero hindi gumagana ang mga atake niya kaya tuluyan na siyang nahuli. Pinalabas din niya ang mga tinik at nasaktan si Dot. Sunod naman ay ibabagsak na si Dot sa sahig. Pero habang nangyayari yun ay may ibinunyag si Dot. Sabi niya, hindi naman talaga kailangang maapakan itong mga marka. Bigla itong sumabog. Gulat na gulat itong si Pretty Boy. Ang X-Plum Bomb ay isang time bomb. Pinasabog na ni Dot lahat ng bomba at siya ang nanalo. Pagkapanalo ni Dot ay biglang may putik na lumitaw sa kanilang mga paa. Si Mash, si Lance, Dot at Finn. Si Lance ay napunta sa ibang lugar. Napansin agad niya na plano ito ng Magia Lupus upang mapaghiwalay-hiwalay sila. May naramdaman agad siyang malakas na aura. Nagpakita na siya kay Lance. Siya ang third fang, si Worth Maddle. Sunod naman ay si Dot at Finn. Dalawa din ang makakaharap nila. Ito si Love Cute fifth fang at si Milo Genius ang fourth fang. Ang huli naman ay si Mash, ang makakalaban niya ay si Boy Maskara. Ang pangalan niya ay Abyss Razor second fang.
Wala kang mahika no? Hindi totoo yan, sabi ni Mash na nanginginig. Huwag kang mag-alala, pareho lang tayong kinasusukleman sa mundo. Sabay linabas na niya ang kanyang espada. Sinabi din niya ay siya rin ay may dahilan kung bakit siya ay nasa Eastern Academy. Naghanda na din itong si Mash. Bumalik tayo kay Lance at Worth. Ayaw ko sa mahihina kaya siguruhin mo na hindi ka mahina. Graviol. Umatake agad si Lance pero naging putik lang si Worth. Lumitaw muli si Worth sa putik at siya'y dumami pa na parang nagkagebunshin. Sumugod muli si Worth pero nag-graviol muli si Lance. Pero naging putik lang uli ito. Umatake si Worth gamit ang patusok na putik. Sa loob-loob ni Lance ay naisip niya na ang paraan lang para manalo ay patumbahin ang tunay na Worth medal. Umatake muli si Lance pero wala pa din epekto. Linikuran siya ni Worth at inatake pero bago yun ay kumapit ang putik sa mga paa niya kaya hindi siya makakaiwas sa atake ni Worth. Sinalo ni Lance ang atake at napuruhan siya. Umatake si Lance ng graviol pero ngayon naman ito'y patagilid ang gravity at paampas sa pader. Sabi niya'y hanggat sinasalo ng putik ang impact ay walang kwenta ang gravity niya. Pero biglang may mga bato na dumiretso sa kanya at nagulat siya. Dahil dito ay napilitan siyang lumabas. Dahil naramdaman niya na dehado na siya ay inilabas niya ang potion. Ito ay mahikang nahigop mula sa ibang mga estudyante. Ininom niya ito at naglabas ng malakas na mahika. Inilabas niya ang second spell niya. Mud Oro Deviles ang tawag niya dito. Ipinaliwanag niya na ang second spell ay mas mataas na level na mahika na kakaunting mga double liners lang ang pwedeng makagamit. Umatake na itong si Worth pero nikailag naman agad itong si Lance. Graviol second. Si Lance din pala ay may second spell. Ito ang torture pole at napapaligiran ng Mud Oro Deviles ni Worth ng mga posting ito. Hindi na makagalaw ang halimaw na nilikha ni Worth. Ipinaliwanag ni Lance na ang mga poste ay may kanya-kanyang gravity at babatikan nito ang nasa loob sa lahat ng direksyon. Dahil dito ay magkakalasog-lasog ang nasa loob. Di akalain ni Worth na matatalo siya. Nagkaroon siya ng flashback at naalala niya ang tatay niya na sinabing wala siyang halaga sa kanya hanggat hindi siya ang pinakamagaling sa buong eskwela. Biglang sinauli ni Lance ang libro ni Worth. Sabi niya ay base sa hitsura niya na lukot-lukot ay matindi ang pagsisikap nitong si Worth. Parehong tayo ng magulang sinusukat ang halaga natin ayon sa katayuan sa lipunan at kakayahan sa mahika. Hindi ako sang-ayon doon. Hindi ko gusto ang pananalita mo o ang mga ginagawa mo. Pero Ryan, respeto ko ang lahat ng pagsisikap mo. At umalis na si Lance. Sa kabilang banda ay makikita si Mash na handa ng makipagsagupaan kay Razor, si Boy Mascara. Sumugod agad siya pero sinalag agad ni Razor ang sipa niya. Sumugod naman si Razor. Sa sobrang bilis niya ay hindi ito nakita ni Mash at nasugatan pa siya. Accelerate. Ito ang mahika ni Razor. Dahil sa sobrang bilis ay hindi makasabay si Mash at ilang beses nang siyang nahihiwa ng espada. Pinakita ngayon ni Razor ang isang aparato kung saan nasa loob si Lemon. Sa loob ng 30 minuto ay mauubos ang mahika ni Lemon, mawawala ang mahika at marka niya at hindi na siya makakagamit ng mahika muli. Babasagin ko yung maskara mo, sabi ni Mash. Linabas muli ni Razor ang mahika niya. Accelerate Sphere. Sunod-sunod na ang atake niya at puro tama na si Mash. Sobrang bilis ni Razor at lahat ng direksyon ay may atake siya. Hanggang sa napuruhan si Mash at nasaksak siya sa tiyan. Pero, nasa plano pala ito ni Mash. Inipit niya ang espada ni Razor gamit ang abs niya. At hinedbutt niya ngayon si Razor. Dito ay nasira ang kanyang maskara. Kita na ngayon ang mukha ni Razor. May sore eyes ka ba? Tanong ni Mash. Ito ang tinatawag na evil eye, sabi ni Razor. Lahat ng tumitingin dito ay pansamantalang hindi magagamit ang kanilang mahika. Sa mundo kung saan ang mahika ay napaka-importante, kinamumuhian ako dahil sa matang ito. Pati ang aking mga magulang, mas gusto nila na hindi na lang ako pinanganak. Ginamit na ni Razor ang second spell niya, ang Accelerate second. Nagkaroon ng isang sphere at nasa loob nito si Mash. Makikitang may arrow pababa itong si Mash. Dahil dito ay lalo pa siyang bumagal. Paliwanag ni Razor na lahat ng nasa loob ay babagal at mapupunta yung bilis na iyon sa kanya kaya may arrow pataas siya. Umatake muli si Razor at sobrang bilis na niya. Sinuntok ngayon ni Mash ang sahig at nahati ito. Sumuntok si Mash pero napilitan si Razor na salagin ito kahit mas mabilis siya. Ito'y dahil na sandwich siya ng sahig kaya sumikip ang pwede niyang galawan. Nung naisip niya na umatras muna ay inapakan agad ni Mash ang paa niya para hindi na siya makatakas. Sinuntok siya sa sikmura ni Mash. Napuruhan si Razor at lumipad palabas ng kanyang sphere. Malalaglag pa lang siya ay sinipa agad siya ni Mash sa likuran. Tumalsik na naman siya pero hindi pa siya sumusuko. Nakipagsabayan pa siya kay Mash. Ngunit kinamay ni Mash yung espada niya kahit masugatan pa siya. Sinuntok niya sa pader, sinipa papataas at sinuntok pababa.
Sinipa muli papataas. Habang nasa ere ay inakap ni Mash si Razor mula sa likuran. At idinikdik ang ulo ni Razor sa sahig. Parang primary lotus. Sa bandang huli ay nakipagkaibigan itong si Mash kay Razor. Bilang sukli sa kabaitan ni Mash ay sinabi ni Razor na wag na siyang tumuloy dahil hindi niya kaya si Abel. Kahit kamuhian ka ng mundo ay magiging kaibigan mo pa din ako. At salamat sa babala pero kailangan ko siyang bugbugin, sabi ni Mash. Pagkatapos ng laban ni Mash ay yung laban naman nila Finn at Dot. Siyempre kailangan din nila ng screen time. Pero bago magsimula ang laban ay makikita ang isang lalaki na mula sa Adler na papasok sa lagusan. Dito'y nasabi niya na utos ito mula sa headmaster. Umalis si Milo ang fourth fang at iniwan sila Finn at Dot kay Love dahil tingin niya ay mahina silang dalawa. Gusto mo ba ako? Tanong ni Love. Gusto mo ba ako o hindi? Ngayon pa lang kasi tayo nagkakilala. Sagot ni Dot. Cute ba ako? Tanong ni Love. Pasensya na pero meron na akong ibang gusto, sabi ni Dot. Dahil dyan mamatay ka na. Umatake si Love at sinabayan siya ni Dot pero hindi ito gumana at napuruhan agad si Dot. Mahal mo ba ako o hindi? Humingi muli ng tawad si Dot pero bago pa siya matapos ay inatake na agad siya ni Love at tumalsik siya. Sabi kasi ng tatay ko na pwede kong patayin ang mga lalaking hindi ako pinapahalagahan, sabi ni Love. Grabe, may daddy issues talaga itong babaeng ito. Ex-plump, Torniges. Pero yung sahig ang inatake ni Dot. Ginawa niya ito para makalikha ng usok. Sinubukan niyang kunin ang wand pero pinatalsik lang siya ni Love. Nabanggit din ni Love na kayang gawin ni Milo na statwa ang mga target niya. Ang target niya ay si Kabute dahil siya yung nagbukas ng pintuan sa lagusan. Kapag hindi mo ako natalo sa loob ng 30 minuto ay magiging statwa si Kabute. Tornigas Cage, dahil sa ataking ito ay sasaktan ka ng tornado at makukulong ka din sa loob nito. Nagkaroon si Dot ng flashback at naalala niya ang ate niya. Sinabi sa kanya ng ate niya na kapag nakahanap ka na ng tunay na kaibigan, wag na wag mo silang tatraydoren. Dito niya naalala ginawa ni Mash para sa kanya nung ininsulto siya ni Silva at nung babae. Nakoma power, the power of friendship. Magpo-power up kaya si Dot dahil dyan? Biglang nawala ang tornado ni Love at nagulat siya. May krus sa noo ni Dot at hindi makapaniwala si Love sa tindi ng kapangyarihan bigla ni Dot. Umatake sila ng sabay at match na sila ngayon ni Love di tulad kanina. Biglang naalala ni Love na may mga pinanganak na may X sa noo nila. Sila yung mga nagiging demonyo na lumalakas kapag sila'y nakakaramdam ng matinding emosyon. Ito'y tinatawag na Ira Cruz, Machine Gun X-Plum. Ibinagsak na niya lahat ng X-Plum patungo kay Love. Pero pinatama lang niya ito sa paligid ni Love. Nagulat si Love. Ayokong lumalaban sa babae, umalis ka na bago pa magbago ang isip ko. Nanalo si Dot. Biglang may umatake sa likod ni Finn. Pero prinotektahan siya ni Dot. Pagbalik ko ay ito ang madadatnan ko. Pero dahil sa lumitaw siya ay hindi na matutuloy yung mahika niya kay Mash and hindi na siya magiging statwa. Lumabas ang maraming batong kamay at inatake si Dot. Pero may espadang tumama kay Milo at lumipad siya. Di makapaniwala si Milo sa nangyari. Bakit ka nandito? Divine Visionary Rain Ames. Tanong ni Milo. Parang si Levi ang dating ganitong si Rain. Umatake si Milo sa likuran pero hinati lang ni Rain ang golem ni Milo. Huwag mong sayangin ang oras ko, sabi ni Rain. Naglabas si Rain ng maraming espada na parang Noble Phantasm ni Gilgamesh, ang Gate of Babylon. Ibinagsak na ni Rain ang mga espada at inatake si Milo. Sabi ni Love ay lilipat na daw siya sa Adler. Balimbing pala si Love. Nagmakaawa si Milo at sinabi niya na hindi niya kasi kayang suwayan si Abel. Pero sinipa lang siya ni Rain. Patuloy niyang sinasaktan si Milo. Natututo lang ang tao kapag nakakaramdam ng sakit. At gagawin ko ito para magdalawang isip ka na gawin muli ito sa susunod. Biglang sinabi ni Finn na kuya. Teka, oo nga pareho sila ng apelido. Finn Ames at Rain Ames. Umalis na si Rain dahil ang pakay niya talaga ay ang Innocent Zero. Pero nakasalubong niya itong si Mash pero hindi niya kasi ito kilala at tingin niya ay baka parte siya ng Innocent Zero. Gagamitin niya ang gagamba para malaman kung yung lakas niya ay normal at pang-estudyante lang. Inatake niya ng espada si Mash pero nagawa niyang seluhin ito ng daliri lang. Nalilito yung gagamba dahil 0 ang lumabas sa counter niya. Gumamit na ng 3% si Rain pero ang ginawa ni Mash ay ginawang upuan ang mga espada ni Rain. 0 pa din ang lumalabas. 10% naman ang ginamit ni Rain. Pero biglang nag-practice swing itong si Mash. Tapos biglang nag-bunteng stand siya at ginawa na niya itong baseball. Binunt lang niya lahat ng espada ni Rain. Anong pangalan mo? Tanong ni Rain. Mash Burndead. Naalala niya na may nasabi itong si headmaster na estudyante na kakaiba at nasa kakaibang sitwasyon. Pero matindi ang puso niya. Gusto ni headmaster na sana'y alagaan ni Rain siya. Paumanhin. Nagbigay din si Rain ng panyo na nakakapagpagaling.
Pero napansin niya na puro kuneho ito. Mahilig ka sa kuneho, pero hindi umimik si Rain. Mag-ingat ka, si Abel ang habol mo, di ba? Natural lang yon kung ang layunin mo ay maging Divine Visionary. Makakabangga mo talaga siya. Isa siya sa mga kandidato para maging Divine Visionary ngayong taon. Mataas ang level ng mahika niya sa manika para sa isang estudyante. Mahihirapan ka sa kanya lalo pa at wala kang mahika. Pero kung matalo mo siya ay lalo ka nang malalapit sa layunin mo. Gusto mong maging Divine Visionary, di ba? Gawin mo kahit ikamitay mo pa. At dito ay umalis na si Rain. Sa loob-loob ni Rain ay naniniwala siya kay Mash na kaya niya maging Divine Visionary. Winasak ni Mash ang pinto at nakarating na siya sa pinaroroonan ni Abel. Makikita na hinihigop ni Abel ang mahika mula sa mga manikang estudyante. Mahilig pala si Abel manghigop ng lakas. Muling sinabi ni Abel na itatapon niya ang mga walang mahika, di lang sila kundi pati ang mga may mahika pero mahina at yung mga taong nagkakanlong ng walang marka. Sinabi ni Mash na hindi talaga sila magkakaintindihan ni Abel. Umatake na si Abel. Sumilip si Love at nakita niya na inaatake na ng manika si Mash. Winasak ni Mash ang manika pero may asido ito. Mag-ingat ka, may asido yan, sabi ni Abel. Kinuha ni Mash ang ulo ng isang manika at ibinato na parang bowling ball. Strike. Sabi mo aalisin mo ang mga mahihina, di ba? Paano pag natalo kita? Gumamit ng ibang manika ngayon si Abel. Pero pinalipad lang lahat ito ni Mash. Biglang pinagsusuntok ni Mash ang sarili niya. Ito ay dahil may mga tali na kay Mash. Sinakal ni Mash ang sarili niya pero bigla itong itinigil ni Abel at inalis ang mga tali kay Mash. Mas gusto niya na pahirapan pa si Mash. Gusto niya na labanan ni Mash ngayon si Finn na naging manika. Umatake si Finn pero sinalag ito ni Mash. Pag dinepensahan mo uli ang sarili mo ay wawasakin ko itong kaibigan mo. Hindi na dinepensahan ni Mash ang sarili niya. Patuloy lang ang atake kay Mash pero pagtingin sa sandata ni Finn ay wasak na ito sa sobrang tibay ni Mash. Gusto mo ang gold coin ko, di ba? Pinitik niya yung barya para putulin yung tali kay Finn kaya bumalik na si Finn sa dati niyang anyo. Ginamit naman ngayon ni Abel ang tali at inilagay kay Mash. Pero pumalag si Mash. Bumaluktot ang daliri ni Abel. Isa pa at bumaluktot uli yung isa pang daliri. Naputol ang tali at sinipa niya si Abel. Solid hit. Biglang gumamit ng mahika si Abel. Marionette change. Dahil dito ay naging manika ang kamay ni Mash. Pinuri ni Abel si Mash dahil hindi niya akalain na mapipilitan siyang gamitin ang spell na iyon kay Mash. At tuluyan ng naging manika si Mash. Kinuha ni Abel ang gold coin ni Mash pero cream puff ang nakuha niya. Bigla niyang sinuntok si Abel at unti-unti siyang bumalik sa dati niyang anyo. Nagtataka si Abel kung paano ito nangyari dahil ang mahika niya ay pinipigilan ang katawan na magpadala ng signal sa utak kaya hindi na dapat siya nakakagalaw. Pero naisip niya na baka dahil ito sa spinal reflex. Halimbawa nito ay kapag humawak ka ng mainit na bagay ay mapapabitaw ka agad dahil linalagpasan ng neurotransmitter ang utak para makarespond agad ito sa panganib. Sa kaso ni Mash ang nag-trigger sa spinal reflex niya ay ang cream puff. Hindi pwedeng may kumukuha sa kanya nito. Umatake si Abel at nakailag si Mash. Ginamit na ni Abel ang second spell niya, ang Harm Puppet. Ginamit niya ang lakas na hinigop niya sa mga manika. Gagawing manika ng spell niya lahat ng nasa loob ng 100 meter radius ng Harm Puppet. Magsisimula ang transformasyon kapag dumikit ang taling hindi nakikita. Lumabas ang mga tali at inatake din si Mash ng manika ng sabay. Pero biglang nasira ang manika. Putol-putol ang manika at nakakagalaw pa din si Mash. Paano ka nakakagalaw? Nakita ni Love lahat ng nangyari. Sabi niya ay nung pababa na ang tali ay binatak agad niya ito nung naramdaman niya na padikit yung tali sa kaliwang bahagi ng katawan niya. Umatake si Abel pero sinuntok ni Mash ang manika at nawasak na ito. Linikuran ni Mash si Abel at binuhat pataas. Ibinaliktad at ibinagsak ang ulo sa sahig. Nagka-flashback si Abel at naalala niya na ang nanay niya ay tinatreto ang mga karaniwang tao na kapantay lang niya kahit mayaman siya at isang noble. Pero isang araw ay sinaksak ang nanay niya. Kinuha ng lalaki ang lahat ng pagkain pero pumalag ang nanay niya. Dito siya sinaksak. Sabi ng lalaki ay dapat lang yan sa kanya dahil masyadong maswerte siya sa buhay. At namatay ang nanay niya. Hindi daw magbabago ang isip ni Abel. Nakiusap si Mash na pakawalan na si Lemon dahil natalo siya. Sabi din niya na tingin niya ay hindi masama talaga si Abel dahil ginawa niya lang lahat ng ito dahil sa nanay niya. Pinakawalan na ni Abel si Lemon at kasama na din ang mga estudyante naging manika. Ligtas na si Lemon. Si Dot ay nakarating na din. Si Lance naman ay nilapitan ni Rain. Inatake ni Rain si Lance pero 9,900 at 999 ang counter. Sobrang lakas at dahil dito tingin ni Rain ay hindi talaga ito estudyante. Pinakita na niya ang kanyang tunay na mukha. Siya ay part ng Innocent Zero.
Sabi niya ay may hinahanap siya pero si Abol ay hindi ito makita. Dahil dyan ay papatayin na niya si Abol dahil wala na itong silbi. Nang paalis na siya ay hinabol siya ni Rain. Pero may pumihil sa kanya. Siya si John Pierre. Delikado sila dito sa misteryosong lalaki ito dahil kasing lakas nito ang isang divine visionary. Si Mash ay nagpaalam muna sa kanila dahil gagamit muna siya ng palikuran. Siya'y umalis muna. Lahat ng mga estudyante ay bumalik na sa normal. Nakarating na yung lalaki. Akala nila si Mash yung dumating. Hinawi sila ng lalaki. At dumiretso kay Abol. Ginamitan niya ng mahika at sinakal si Abol. Tatapusin na niya si Abol. Biglang dumating si Mash na may cream puff. Teka, akala ko ba gumamit lang siya ng palikuran? Pero may dumapong langaw sa ilong ni Mash at dahil dito ay nabahing siya. Lumipad ang cream puff sa ulo ng lalaki. At dahil doon ay nawala ang mahika niya at nakawala si Abol. Biglang sumakit ang ulo ng lalaki, iniisip niya na baka si Mash na yung hinahanap nila. Pero siya nga ba talaga? Parang wala sa hitsura ni Mash dahil yung drawing sa kanya ay Kenkoy. Katulad ni sa hitsura ni Saitama kapag sinasabi niyang okay. Kaya bumalik na siya sa ginagawa niya. Itutuloy na niya ang pagtapos kay Abol. Inatake na niya si Abol. Pero, sinalo pala ito ni Razor. Inabot ni Mash ang panyong nagpapagaling mula kay Rain. Hindi siya namatay? Tanong nung lalaki sa isipan niya. Napansin niya na dahil binato siya ni Mash kaya nagbago ang direksyon ng atake niya. Siya nga kaya ang hinahanap namin? Pumadyak itong si Mash at sinipa niya ang bato sa lalaki. Pero sinalo lang pala niya ang bato. Sabi ni Mash na kailangan niyang dalhin sa pagamutan si Boy Mascara at kung pipigilan siya ng lalaki ay bubugbugin niya ito. Inatake siya ng lalaki pero sinuntok niya ang mahika para madepensahan ang sarili niya. Mas malaki ang sunod niyang atake at tinamaan si Mash. Sunod naman ay inatake niya si Abol. Ginamit niya ang Carbo Rain. Sinuntok ni Mash muli ang mga atake. Si Abol ay hindi makagalaw dahil takot siya dito sa lalaki. Alam niyang mas malakas ito sa kanya. Pinaalala ni Mash kay Abol ang mga nagawa ni Razor para sa kanya. Naalala niya ang nanay niya dahil dito. Naalala niya kung paano makipagkapwa-tao. Si Mash ay patuloy pa din ang pagdepensa pero hanggang depensa na lang siya. Akala ko ba bubugbugin mo ako? Sinusubukan ni Mash na umabante habang dumedepensa. Napansin ito ni Abol. Umaabante ng paunti-unti si Mash. Pero gumamit ng mas malakas na atake itong lalaki. Ang tawag niya dito ay Carbo Heavy Rain. Mas lalong lumaki ang mga bato pero nung tatamaan na si Mash ay iniligtas siya ni Abol. Nagkaroon na ng lakas ng loob si Abol. Ginagawa niya din ito para kay Razor. Si Abol naman ang umatake pero winasak lang ng Carbo Heavy Rain ang harm puppet niya. Wasak na ito. Biglang lumitaw si Mash at sinuntok ang lalaki. Naging diversyon yung atake ni Abol pero hindi nasaktan ang lalaki dahil may bato sa balat niya bilang depensa. Anong mahika ang gamit mo? Ang tawag dito ay lakas. Kung ayaw mong sabihin ay gagamitin ko ang salamin na ito. Ito ay isang spell flexion. Ibabalik nito ang kahit anong mahika. Pero sinipa lang agad ito ni Mash. Ibig sabihin niyan ay walang mahika si Mash? Nabisto na ang sikreto ni Mash. Pero pinagpaglang ng lalaki ang sipa ni Mash sa kanya. Sa kasalukuyan ay siya ang pinakamatibay na nakaharap ni Mash. Biglang may lumabas na marka sa kamay niya. Biglang may lumabas na malaking kamay sa likuran ng lalaki. Nagpakilala siya bilang si Selwar at miyembro ng Innocent Zero. Nagpaalam muna siya pero sinabi niya na magkikita muli sila ni Mash. Dahil sa lumitaw na marka sa kamay niya ay nakumpirma na niya na si Mash nga ang hinahanap nila. Sabi ni Abol ay wala na sa panganib si Razor dahil sa panyong ibinigay ni Mash. Maraming salamat Mash. Sinisigurado ko sa'yo na babawi ako sa kabutihan ipinakita mo. Mash, wala kang mahika? Baka matanggal ka sa eskwela dahil dyan ika ni Finn. Nakakagamit ako ng mahika, sagot ni Mash habang nanginginig. May estudyante na hindi nakakagamit ng mahika? Isusumbong ko siya sa mga guro. Masama ito dahil gising na ang mga estudyante at narinig nila ito. Ano na ang mangyayari kay Mash? Sa kabilang banda, si Cell naman ay nakaluhod sa harapan ng tatay niya. Sinabi niya na nahanap na nila yung matagal na nilang hinahanap. Sa wakas, magkakatotoo na ang matagal kong kahilingan. Umalis ka na at dalhin mo na siya dito, utos niya. At dito natatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.